Dahil sa sobrang laki nito, laging dumadaing sa sakit ang kanyang anak. Kahit anong pag-iingat ko wala akong magawa. Nanginginig na pag-amin ni Mark. Napabuntong hininga ng malalim si Elena. Sa huli nakapag-desisyon siya. Mark, pwede ko bang makita mismo na pabalikwas si Mark sa kanyang kinauupuan? Maanong ibig mong sabihin? Ngunit humakbang palapit si Elena at bumulong para ito kay Sarah. Magtiwala ka sa akin. At nang tumambad sa harapan ng biyenan ang katotohanan, talaga bang ganito kalaki ang normal kasabay ng gulat? Nagising ang kanyang pagnanasa na 6 na taon nang natutulog. Sa huli binuksan ng dalawa ang pinto ng isang bawal na relasyon na hindi na nila kayang isara. Bago tayo magsimula, malaking tulong sa akin ang inyong pag-subscribe at pag-like. Simulan na natin ang kwento. Malalim na ang gabi 11:00. Isang mabigat na katahimikan ang bumabalot sa kwarto ng bagong kasal. Nakaupo si Sarah 20 anyos sa gilid ng kama habang mahigpit na magkahawak ang kanyang mga kamay. 6 na buwan na silang kasal, ngunit takot pa rin siya sa oras na ito. Nang tumigil ang agos ng tubig sa shower, bahagyang nanginig ang balikat ni Sarah. Lumabas si Mark 29 anyos habang tinutuyo ang buhok gamit ang tuwalya. Nang makita ang tensyonadong itsura ng asawa, bumigat din ang kanyang mukha. Sarah, kung pagod ka pwede ka nang matulog. Maingat na sabi ni Mark. Ngunit umiling si Sarah. Ayos lang, mahal. Tumabi si Mark sa asawa at dahan-dahang inakbayan ito. Naramdaman niyang nanigas ang katawan ni Sarah, kaya mas binagalan niya ang kilos. Hindi ko ipipilit. Mag-relax ka lang. Pero nang hubarin ni Mark ang kanyang damit at tumambad ang kanyang katawan, namutla si Sarah. Paano ko kakayanin yan? Bulong niya sa sarili. Sa tuwing nakikita niya ang laki ni Mark, nawawalan siya ng pag-asa. Sorry, Sarah. Wala rin akong magawa. Malungkot na sabi ni Mark. Hindi ako ang dapat mag-adjust. Pilit ng ngiti ni Sarah, pero puno ng takot ang kanyang kalooban. Mas lalong nag-ingat si Mark sa paglapit sa asawa. Dahan-dahan lang ako. Kapag masakit sabihin mo agad. Tumango si Sarah, pero naninigas na sa kaba ang kanyang katawan. Dahan-dahang hinubad ni Mark ang damit ng asawa. Pumikit ng mariin si Sarah, handa na sa sakit na darating. Lumipas ang mahabang oras. Sa tahimik na kwarto, paminsan-minsay, may naririnig na mahihinang ungol. Hindi ito tunog ng sarap, kundi ng sakit. Malalim na ang gabi. Nang ituro ng orasan ng hating gabi, muling tumahimik ang kwarto. Bumangon si Sarah, nanginginig ang mga tuhod at halos matumba. Mag-CR lang ako, sabi niya sa boses na mas mahina at garalgal kaysa karaniwan. Nasaktan ang puso ni Mark habang pinapanood ang asawa. Halatang hindi maayos ang lakad ni Sarah. Nang sumara ang pinto ng banyo, tumingin si Mark sa kisame at napabuntong hininga. Sa loob ng banyo nakatingin si Sarah sa salamin. Isang maputlang mukha at basang mga mata ang nakita niya. Hanggang kailan ko ito titiisin, bulong ni Sarah habang naghihilamos ng malamig na tubig. Kumuha siya ng painkiller sa cabinet at ininom ito. Hindi na siya makatulog nang wala nito. Samantala nilalamon ng konsensya si Mark sa kwarto. Dahil sa kanyang likas na pangangatawan, naghihirap ang babaeng mahal niya. Naghanap na siya ng solusyon sa internet pero wala siyang makitang sagot. Anong dapat kong gawin, bulong ni Mark? Kung aayain niya sa doktor, siguradong mahihiya si Sarah. Pero hindi naman pwedeng ganito na lang palagi. Paglabas ng banyo, bumalik si Sarah sa kama. Mahal, mauna ka nang matulog. Pero sorry talaga. Di ba sabi ko ayos lang? Pero halata ang pagod sa boses ni Sarah. Nang gabing iyon, natulog silang nakatalikod sa isa't isa. May problema sa pagitan nila na mahal nila ang isa't isa, pero hindi nila masolusyonan. Kinabukasan ng umaga, nagme-makeup si Sarah sa harap ng salamin. Sinubukan niyang takpan ang kanyang maputlang mukha at dark circles. Nag-aalala siya kung paano sasagutin ang mga tanong ng mga katrabaho tungkol sa kanilang buhay mag-asawa. Si Mark naman ay mabigat ang mga hakbang papasok sa trabaho. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang itsura ng asawang nasasaktan kagabi. Tanghalian nang lapitan siya ng isang katrabaho. Pare, bagong kasal ka ah. Bakit parang ang lungkot mo? Ah, medyo puyat lang, pilit ng ngiti ni Mark.
Pero sa loob-loob niya ay sobrang bigat ng pakiramdam. Kanino ba niya maikukwento ang ganitong problema? Nang gabing iyon tahimik silang kumain ng hapunan. Mahal nila ang isa't isa, pero parang unti-unti silang nagkakalayo. Kung may mapagsasabihan lang sana ako, isip ni Sarah. Pero sinong matitinong tao ang pagsasabihan niya ng ganitong maseselang bagay? Lumipas ang ilang araw at hindi bumuti ang sitwasyon. Mas lalo pang tumindi ang sakit na nararamdaman ni Sarah. Isang linggo ang lumipas, Sabado ng hapon. Dumalaw si Sarah sa bahay ng kanyang ina na si Elena. Si Elena, 40 anyos, ay 6 na taon ng biyuda at mag-isang namumuhay. Pagpasok pa lang ng anak sa pinto, nakaramdam na agad ng mali si Elena. Ang dating masiglang boses ng anak ay naging matamlay at nakayuko lang ito. "O, andyan ka na pala, Sarah." Bati ni Elena, pero walang buhay ang mukha ng anak. Napansin ni Elena na maingat at mabagal ang lakad ng anak papuntang sala. Lalo na nang umupo ito sa sofa, bahagyang tumagilid at dahan-dahan ang pag-upo. Bilang ina na nagpalaki kay Sarah, sa loob ng halos 30 taon, hindi nakaligtas sa kanyang matalas na paningin ang maliit na pagbabagong ito. Habang naghahanda ng merienda, patuloy na inoobserbahan ni Elena ang anak. Dati-rati ay sumusunod ito sa kusina para tumulong, pero ngayon ay nakatulala lang ito sa bintana. "Sarah, parang ang bigat ng dinadala mo ngayon na. May problema ba?" Maingat na tanong ni Elena habang ibinababa ang tsaa. Napaurong ang balikat ni Sarah. "Wala po, ma. Busy lang sa trabaho." Pero alam ni Elena na nagsisinungaling ang anak. Kabisado niya ang mga senyales. Kapag nagsisinungaling si Sarah, umiiwas, ng tingin kinukutkot ang daliri at humihina ang boses. "Sarah, huwag kang magsinungaling sa mama. Parang may masakit sa'yo eh." Sa mainit pero seryosong boses ni Elena, nangilid ang luha ni Sarah. Parang sasabog na ang mga emosyong kanina pa niya pinipigilan. Lumapit si Elena at inakbayan ang anak. Nang maramdaman ang init ng yakap ng ina, nagsalita na rin si Sarah. Nakakahiya po talagang sabihin." Tahimik na naghintay si Elena habang nanginginig ang boses ni Sarah. May hinala na siya, pero gusto niyang manggaling mismo sa anak. Pagkalipas ng ilang sandali, yumuko si Sarah at sinabing parang, "Masyadong malaki si Mark, ma. Sobrang sakit tuwing may nangyayari, hindi ko na kaya." Nanlaki ang mga mata ni Elena. Hindi niya agad na proseso, pero naintindihan din niya agad. Babae rin siya at pinagdaanan ng kabataan. Pero sa isang sulok ng kanyang puso, may kakaibang emosyon na gumapang. Ang kuryosidad ng isang babae na 6 na taon nang namumuhay mag-isa. Ganun ba ang problema? Namula sandali ang mukha ni Elena, pero nang makita ang paghihirap ng anak, alam niyang hindi ito ang oras para mailang. "Kaya pala, hirap na hirap ka. Nagpa-check up na ba kayo? Paano kami pupunta sa doktor para sa ganito?" "Nakakahiya po," iling ni Sarah. Niyakap ng mahigpit ni Elena ang anak at hinagod ang likod nito. "Sana, Sarah. Hahanap ng paraan si mama." Pero kahit si Elena ay hindi alam kung anong solusyon ang gagawin. Ngunit kakaiba ang nangyari, nagsimula siyang maging interesado sa manugang niyang si Mark. Gaano kaya kalaki yun, tanong niya sa isip. Makalipas ang ilang araw, tinawagan ni Elena si Mark. "Mark, kung may oras ka, dumaan ka dito sa bahay." Sa telepono halatang kinabahan si Mark. "May nagawa po ba akong mali?" "Wala naman. May pag-uusapan lang tayo tungkol kay Sarah. Importante ito, kaya kailangan mong pumunta." Sa seryosong tono ni Elena, lalong kinabahan si Mark. Sinabi kaya ni Sarah kay mama ang problema namin? Kinabukasan ng gabi, nag-atubili muna si Mark sa tapat ng pinto ni Elena. Ilang beses niyang inangat ang kamay para mag-doorbell bago niya ito naituloy. "Tuloy ka, Mark." Pagbukas ng pinto, seryoso ang mukha ni Elena. Nakasuot siya ng light beige na blouse at itim na palda at may amoy ng mamahaling pabango. Pagkaupo sa sala, nakapatong ang mga kamay ni Mark sa tuhod at nakayuko sa sahig. Ramdam ni Elena na nahihirapan din ang manugang. "Mark, narinig ko ang kwento ni Sarah." Napapitlag si Mark. "Ma, yun po ba?" Nanginginig ang boses niya. "Ayos lang, pero nahihirapan na si Sarah.
Yumuko lalo si Mark. Sorry po talaga ma. Nag-iingat naman ako pero wala akong magawa. Tinitigan siya sandali ni Elena bago maingat na nagsalita. Sinubukan niyo na ba ang ibang paraan? Nagbasa na po ako sa internet na isip ko ring magpa-doktor pero nahihiya si Sarah. Nakita ni Elena ang sinserong pag-aalala sa mga mata ni Mark. Sa sandaling iyon isang mapangahas na ideya ang pumasok sa isip ni Elena. Mark, pwede bang tignan ko ang sitwasyon? Maanong ibig niyong sabihin akmang tatayo si Mark sa gulat pero pinigilan siya ni Elena. Mas kabisado ko ang katawan ng babae. Kaya baka malaman ko kung paano hindi masasaktan si Sarah. Nang lumapit si Elena na paurong si Mark sa dulo ng sofa. Hindi po pwede to. Nanginginig ang boses niya. Pero sa mapungay na tingin ni Elena, hindi siya makatanggi ng tuluyan. Para lang ba talaga kay Sarah? Tanong ni Mark. Tumango si Elena. Siyempre naman. Ano pa bang ibang dahilan? Pero sa loob niya iba na ang nararamdaman niya. Nag-isip ng malalim si Mark bago tumango. Kumpara talaga kay Sarah, nag-iba ang tingin ni Elena. Oo, para kay Sarah. Tumabi si Elena kay Mark at ipinatong ang kamay sa balikat nito. Naamoy ni Mark ang pabango ng biyenan at bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Sekreto lang natin to ha. Tayong dalawa lang ang makakaalam. Bulong ni Elena malapit sa tenga ni Mark na nagpabilis ng tibok ng puso nito. Naging mas mapangahas ang mga haplos ni Elena. Habang tinatanggal ang botones ng polo ni Mark, bumulong siya. Ang ganda pala ng katawan mo. Naguguluhan si Mark pero hindi masama ang pakiramdam niya. Tama na po. Pero hindi tumitigil ang kamay ni Elena. Para kay Sarah, to sabi ni Elena, kaya hindi na nakapalag si Mark. Pero sobra naman po ito. Tumatanggi ang bibig niya pero iba ang sinasabi ng katawan niya. Sa huli niyakap ni Mark si Elena. Mark, huminahon ka rin sabi ni Elena. Pero pati siya ay nadadala na ng emosyon. Pagdating sa kwarto, humantong na ang lahat sa hindi inaasahan. Wag po, pero hindi ko na kaya. Sa pagitan ng paghingi ng tawad at pagkalito, hindi sila tumigil. Sa huli tinangay sila ng pagnanasa. Sa tahimik na kwarto, tanging malalalim na hininga ang naririnig habang tinatamaan ng papalubog na araw ang kanilang mga katawan. Nang matapos ang lahat, habol hiningang nakatingin si Mark sa kisame. Anong ginawa ko? Nang bumalik ang katinuan, bumuhos ang matinding konsensya. Maging si Elena ay naguguluhan. Malaking kasalanan ang ginawa namin. Hawak ni Mark ang kanyang ulo sa pagsisisi. Paano kapag nalaman ni Sarah, hinawakan ni Elena ang balikat niya? Hindi mo lang ito kasalanan. Pareho tayo. Pero alam nilang dalawa, hindi ito magiging maayos. Habang pauwi, sinisi ni Mark ang sarili. Pero kasabay nito, sariwa pa rin ang matinding pakiramdam kanina. Naiwan namang mag-isa si Elena puno ng pagsisisi, pero hindi niya maikakaila ang kasiyahang naramdaman matapos ang 6 na taon. Nang gabing iyon hindi makatulog si Mark. Katabi niya ang natutulog na si Sarah habang nakatulala siya sa kisame. Nababaliw na ako. Ginawa ko yun sa biyenan ko. Bulong ni Mark sa sarili, pero nananalaytay pa rin sa katawan niya ang nangyari. Ibang-iba ito sa maingat na relasyon nila ni Sarah nitong nakaraang 6 na buwan. Mas lalo siyang nakonsensya ng tignan ang inosenteng mukha ng asawa. Sa kabilang banda si Elena ay nasa harap ng salamin. Hinawakan niya ang sariling katawan, ramdam pa rin ang init ng mga haplos ni Mark. Ang init ng lalaki at ang tunog ng paghinga na 6 na taon niyang hindi naramdaman ay buhay na buhay sa isip niya. Hindi na dapat maulit ito, bulong ni Elena, pero iba ang sigaw ng damdamin niya. Gusto pa niyang maulit ang sandaling iyon. Kinabukasan ng umaga, magkaharap na kumakain si Mark at Sarah. Mahal, pumunta ka raw kay mama kahapon. Masiglang tanong ni Sarah. Nanginig ang kutsara ni Mark. Oo. Dumaan lang saglit. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Anong pinag-usapan niyo? Nag-aalala ba siya sa akin? Hindi makatingin ng diretso si Mark sa inosenteng mata ng asawa. Hindi napansin ni Sarah ang kakaibang kilos ni Mark. Humina ang boses ni Mark dahil sa bigat ng pagsisinungaling. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nangyari kay Elena. Nang gabing iyon, mas naging maingat si Mark kay Sarah. Dahil sa nangyari sa biyenan, bumabawi siya sa asawa.
Lumipas ang 1 linggo pero hindi makalimutan ni na Mark at Elena ang nangyari. Hindi makapag-focus si Mark sa opisina at habang tumatagal ang pag-iisa ni Elena, mas lalo siyang nalulungkot. Lalo na't gising na ang pagnanasa ni Elena bilang babae. Gusto niyang maramdaman ulit ang init ni Mark. Sa huli nag-text si Elena kay Mark. Mark, kung may oras ka, punta ka dito. May konsultasyon lang tungkol kay Sarah. Kumabog ang dibdib ni Mark. Alam niyang hindi lang ito simpleng usapan. Huwag kang pupunta. Bawal to. Nagtalo ang isip ni Mark, pero sa huli, nagmaneho siya papunta kay Elena. Hindi niya mapigilan ang sarili. Pagdating sa tapat ng pinto, nag-atubili siya bago mag-doorbell. Tuloy ka, Mark. Iba ang itsura ni Elena ngayon. Mas nakaayos ang makeup at nakasuot ng magandang dress. Maanong konsultasyon po? Upo ka muna, magkape ka. Dinala ni Elena si Mark sa sala, pero wala silang pakialam sa kape. Awkward ang katahimikan. Mark, kamusta na si Sarah simula noong huling punta mo? Basag ni Elena sa katahimikan. Medyo umayos naman po, maingat na sagot ni Mark. Mabuti naman kung ganoon. Nakatulong pala ako. May halong kasiyahan ang boses ni Elena. Pero parang kailangan nating i-check ulit para sigurado. Tumingin si Elena kay Mark. Bumilis ang tibok ng puso ni Mark. Maanong ibig? Alam mo ang ibig kong sabihin. Lumapit si Elena at bumulong. Akmang tatayo si Mark pero nanghina ang tuhod niya. Bawal po ito. Sabi natin huli na yon pero alam kong iniisip mo pa rin. Ipinatong ni Elena ang kamay sa balikat ni Mark. Ako po talaga. Sinubukan ni Mark na tumanggi pero naamoy niya ang bango ni Elena. Bumalik ang alaala ng nakaraan. Isa pa, huling-huli na talaga bulong ni Elena sa tenga ni Mark. Nayanig na naman ang prinsipyo ni Mark. Hindi pwede. Kapag nalaman ni Sarah, nasa opisina si Sarah ngayon, hindi niya malalaman. Mas naging agresibo ang haplos ni Elena. Sinubukan ni Mark na lumaban sa huling pagkakataon pero huli na. Gaya ng dati, nagpatangay siya sa tukso. Last na talaga to. O last na. Pero alam nilang dalawa na hindi ito ang huli. Lumipas ang oras. Muli nilang tinawid ang linyang bawal at pagkatapos ay muling nakaramdam ng konsensya. Pero ngayon, mas matimbang na ang sarap kaysa sa sisi. Inamin nila sa sarili nilang hulog na sila sa isa't isa. Mark, parang papunta na tayo sa daang wala nang balikan. Sabi ni Elena habang yakap si Mark. Opo, pero parang hindi ko na kayang tumigil. Inamin na rin ni Mark. Higit pa sa pisikal, may malalim na emosyon nang namumuo sa kanila. Lumipas ang 1 buwan at naging madalas ang pagkikita nila. Dati ay para kay Sarah. Ang dahilan ngayon ay wala na silang pakialam sa dahilan. Hindi na nila kayang tiisin ang 1 araw na hindi nagkikita. Halos araw-araw pumupunta si Mark kay Elena. Pagkatapos ng trabaho lunch break minsan kahit madaling araw, hindi na lang ito pagnanasa pag-ibig na. Elena. Minsan ay tinawag ni Mark si Elena sa pangalan nito nang may paglalambing. Iba na rin ang tingin ni Elena kay Mark. Hindi na biyenan at manugang, kundi lalaki at babae. Parang nababaliw na ako. Kapag hindi kita nakikita, hindi ako mapakali. Bulong ni Mark habang yakap si Elena. Ako rin. Pag-ibig na ba to, naguguluhan din si Elena sa damdamin niya. Ngunit sa gitna ng kanilang matamis na sandali, may dumating na hadlang. 1 araw habang namimili si Elena sa grocery, may tumawag sa kanya. Elena, ikaw nga Elena. Paglingon niya, nakita niya si Mr. Reyes, 55 anyos, dating manager, sa pinagtatrabahuhan niya. 2 taon na ring byudo si Mr. Reyes. Uy, Sir Reyes, napadpad po kayo dito. Lumipat na ako dito sa malapit. Buti nagkita tayo. May kakaibang kislap sa mata ni Mr. Reyes. Matagal na siyang may gusto kay Elena. Magkapitbahay na pala tayo. Kung may time ka magkape naman tayo, yaya ni Mr. Reyes. Pumayag si Elena dahil wala namang masama. Sa coffee shop naging seryoso si Mr. Reyes. Elena, hindi ka ba nahihirapan mag-isa? Nasanay na rin. Kayo po, 2 taon na akong mag-isa, malungkot talaga. Ikaw ba? Minsan malungkot, tapat na sagot ni Elena. Pero dahil kay Mark, hindi na siya nalulungkot ngayon.
Wala ka bang balak maghanap ng makakasama? Kahit hindi kasal yung may masasandalan lang. Nagulat si Elena sa diretsahang tanong. Sir, nabigla naman ako. Pag-isipan mo sana. Nang gabing yon, kinwento ni Elena kay Mark ang nangyari. Ano may nagyaya sa'yo makipag-live-in? Nagdilim ang mukha ni Mark. Hindi naman live-in agad, parang companionship lang. Hindi pwede pasigaw na reaksyon ni Mark. Nagselos siya ng sobra. Mark, huminahon ka. Tatanggihan ko naman. Dapat lang hindi ako papayag na maagaw ka ng iba. Nagulat si Elena sa sinabi ni Mark. Mark, mahal kita, Elena. Mahal na mahal kita. Hindi ko na kailangan ng dahilan na para kay Sarah ito. Hawak ni Mark sa kamay ni Elena. Akala ko dati pisikal lang, pero sigurado na ako. Hindi ko kayang mawala ka. Napaluha si Elena. Mahal din kita, Mark. Nagyakapan sila. Hindi na nila kailangang magtago o magdahilan. Kumpirmado na ang pag-ibig nila. Pero hindi sumuko si Mr. Reyes. Ilang araw makalipas nag-aabang siya sa tapat ng bahay ni Elena. Elena, napag-isipan mo na ba? Pasensya na sir, ayos lang ako mag-isa. Maghihintay ako. Sabi ni Mr. Reyes sabay abot ng bulaklak. May alam akong magandang restaurant dinner tayo sa weekend. Bago makasagot si Elena, bumukas ang pinto ng gate. Dumating si Mark. Oh, hello po. Bati ni Mark kay Mr. Reyes nang may pagtataka. Hello, dati akong boss ni Elena. Ikaw? Ako po si Mark. Manugang niya, magalang na sagot ni Mark, pero kumukulo ang dugo niya. May dalang bulaklak ang lalaking ito para sa babae niya. Manugang ka pala. Sige Elena, hihintayin ko sagot mo. Pagkaalis ni Mr. Reyes, tinanong ni Mark, anong balak ng lalaking yon? Huminahon ka. Sabi ko naman tatanggihan ko. Pero paano kung laging nakabuntot yan, baka mahalata tayo? May punto si Mark. Delikado ang sekreto nila dahil kay Mr. Reyes. Anong gagawin natin? Nag-aalalang tanong ni Elena. Dapat i-reject mo siya ng malinaw at tumingin si Mark kay Elena. Hinding-hindi kita isusuko. Kinilig si Elena sa tapang ni Mark. Masaya siyang may nagmamahal sa kanya ng ganito. Pero natatakot din siya sa pwedeng mangyari. Hindi tumigil si Mr. Reyes. Kahit tinanggihan, umaaligid pa rin siya. Napapansin niya ang madalas na pagpunta ng sasakyan ng isang lalaki, ang sasakyan ng manugang ni Elena. Nagsimula siyang maghinala. Isang hapon napadaan si Mr. Reyes at nakita ang isang eksena. Sa may pinto magkayakap sina Mark at Elena. Hindi yakap na pampamilya, kundi yakap ng magkasintahan. Nanggalaiti si Mr. Reyes. Ano yon, biyenan at manugang, hindi siya makapaniwala, pero kitang-kita ng dalawang mata niya. Nang gabing iyon tinawagan niya si Elena. Elena, magkita tayo. May importanteng sasabihin ako. Kinabahan si Elena sa tono ni Mr. Reyes. Kinabukasan sa coffee shop, mabigat ang hangin. Elena, nakita ko kayo kahapon. Anong nakita niyo? Maang-maangan ni Elena pero alam na niya. Yung ginagawa niyo ng manugang mo. Namutla si Elena. Sir, anong? Hindi ako tanga, Elena. Kitang-kita ko. Kaya pala ayaw mo sa akin. Dahil may relasyon kayo ng asawa ng anak mo. Hindi na nakapagsalita si Elena. Ano ba yung nasa isip mo, kadiri kayo? Lumalakas na ang boses ni Mr. Reyes. Pinagtitinginan na sila. Please, hinaan niyo po boses niyo, pakiusap ni Elena. Tumahimik sa dumi ng ginagawa niyo. Naisip mo ba ang anak mo? Parang sinaksak ang puso ni Elena. Ititigil niyo ba yan o hindi? O gusto mong ako pa ang magsabi sa anak mo? Huwag, parang awan niyo na. Umiiyak na si Elena. Bahala ka sa buhay mo, malamig na sabi ni Mr. Reyes. Nang gabing yun, inamin ni Elena ang lahat kay Mark. Ano, nahuli tayo? Namutla si Mark. Anong gagawin natin, Mark, kapag nalaman ni Sarah? Umiiyak si Elena. Na-realize ni Mark na katapusan na nila. Kailangan na nating itigil to. Lalong umiyak si Elena. Wala na bang ibang paraan? Wala na. Kailangan nating protektahan si Sarah. Alam nilang tapos na ang maliligayang araw nila. Isang linggo ang lumipas, nagkita sila sa huling pagkakataon sa bahay ni Elena. Sobrang lungkot ng mga mukha nila. Huli na ba talaga ito? Nanginginig na tanong ni Elena. Kailangan, ma. Alam nating pareho yon. Durog na durog ang puso ni Mark, pero kailangang tanggapin ang realidad dahil sa banta ni Mr. Reyes. Pero tandaan mo, mahal na mahal kita. Mahal din kita, Mark. Nagyakapan sila sa huling pagkakataon.
parang huminto ang oras. Pasayahin mo si Sarah, sabi ni Elena habang hinahagod ang likod ni Mark. Maghanap din po kayo ng mag-aalaga sa inyo. Pero alam nilang hindi na sila makakapagmahal ng iba. Simula noon, hindi na dumalaw si Mark kay Elena. Napansin ito ni Sarah. Mahal, di ka na pumupunta kay mama dati ang dalas mo. Baka kasi nakakaabala na ako. Pilit na tawa ni Mark, pero sa loob niya ay nangungulila siya. Gabi-gabi niyang iniisip si Elena. Ganon din si Elena. Mas lalong tumindi ang pangungulila niya habang nag-iisa. Hindi na rin nagparamdam si Mr. Reyes, marahil ay pandidiri. O dahil nakita niyang tumigil na sila. Lumipas ang mga buwan. Naging mas maayos at sweet si Mark kay Sarah, dala ng konsensya at para ibaling ang atensyon mula sa pangungulila kay Elena. Tuwang-tuwa si Sarah. Ang bait-bait mo na ngayon, mahal. Isang araw nagyaya si Sarah. Mahal, dalaw tayo kay mama sa weekend. Ang tagal na eh. Kumabog ang dibdib ni Mark. Matutuwa siyang makita si Elena pero natatakot din. Sige. Pagdating ng weekend, pagbukas ng pinto, nagkatinginan sina Mark at Elena. Parang tumigil ang mundo. Pero nagpanggap silang wala lang. Hello po ma, bati ni Mark pero nanginginig ang boses. Habang kumakain ng tanghalian, awkward ang kwentuhan. Walang kamalay-malay si Sarah sa tensyon sa pagitan ng dalawa. Pauwi inalala ni Mark ang huling tingin ni Elena. Puno pa rin ng pagmamahal. 6 na buwan na ang nakalipas. Okay na sina Mark at Sarah, pero nasa puso pa rin ni Mark si Elena. At si Elena tuwing gabi umiiyak pa rin sa alaala ni Mark. Minsan nagkasalubong sila sa grocery. Mag-isang namimili si Elena, maganda pa rin. Nagkatitigan sila, pero walang nagsalita. Tinginan lang tapos naglakad na palayo sa isa't isa. Sa sandaling iyon, kumpirmado ang lahat. Mahal pa rin nila ang isa't isa, pero hinding-hindi na pwede. Umuwi si Mark at kumain kasama si Sarah, pero ang isip ay kay Elena. Si Elena naman ay mag-isa sa bahay nangungulila kay Mark. Natapos man ang kanilang relasyon, hindi naman namatay ang kanilang pag-ibig. Nananatili itong nag-aalab sa kaibuturan ng kanilang mga puso.